Excuse me, inom lang po ako. Okay, pagpapatuloy po natin yung ating sinisiri sa Book of John. Yung ating pong tema ay nasa John chapter 4, verse 1 to 15. Hindi po ba? Na the man who loved without prejudice, ng isang tao na nagmamahal na wala pong pagtatangi, walang favoritism, pantay-pantay ang lahat sa kanyang paningin. So, yung katangian po ng lalaki nagmamahal na walang pagtatangi ay may mga tinakil po tayo na kung sino to, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ba? Yung first point natin ay Jesus Christ is the man of peace. No? Sapagkat sinabi po ng Isaiah na siya ang tatawaging Prince of Peace. No? Talagang siya po ang prinsipe ng kapayapaan na nagpapairal po ng kapayapaan sa puso ng tao at ng kanyang mga anak. In John 4:1-6, ito po yung ating tinakil, anong dahilan kung bakit siya umalis. Now when Jesus learned that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John, although Jesus himself did not baptize, but only his disciples, he left Judea and departed again for Galilee. Malis siya sa Judea. No, anong ginagawa niya sa Judea? Nung magpag-umpisa po si Jesus po ng kanyang public ministry, Jesus spoke of being sent to the Jews. Nakapokus po siya sa Jews. No? He focused his efforts on the Jews. No? Doon po siya nakatingin. Why? Because he was the Jews' Messiah. No? Talagang kaligtasan po, naka-priority po to sa mga piniling bayan ng Diyos. No? Then, ang sabi po kasi ng Bible sa Old Testament, na i-strengthen niya ang Judah at ililigtas niya ang tribo ni Joseph. No, ito yung dalawang tribo na naiwan po. No, kung matatandaan natin kung bakit na galit po ang mga Udyo sa Samaria. Dapat na-divide po yung Israel, di po ba? Sa dalawa. Yung isa, pinangunahan ni Jeroboam. Si Jeroboam po, ito po yung servant ni Solomon, no? Na nung dumating po si Prophet Ahijah, ay pinrapisi po ito sa kanya na meron siyang kinawang cloth na pinunit niya sa 12 piraso at binigay niya yung 10 kay Jeroboam. At yung dalawa ay may iwan yung kay Rehoboam. Ganun nga po yung nangyari, yung prophecy. Ibig sabihin, itinalaga siya ng Diyos na siyang mag-ahari po doon sa northern kingdom at yung si Rehoboam na anak naman ni Solomon na matigas din ang ulo ay mag-ahari po sa dalawang bansa. Bakit kaya may tinira pa ang Diyos sa kabila ng ginawa ni Solomon na pagtalikod sa Diyos? Actually po kaya nagalit ang Diyos ay dahil nagtayo po si Solomon sa history ng sambahan dahil sa mga asawa niya na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Siyempre, nagalit ang Diyos, di ba? Ang sabi niya, ahatiin ko yan. Nagtira pa ng dalawa ang Diyos. Alang-alang po sa tatay ni Solomon. Di ba? Dahil kay King David. No? Kung hindi siguro sumunod si King David, baka nawasak yung buong Israel. Amen po ba dyan? So even in our time, sa ating mga pamilya, napakaalaga po pag meron talagang sa pamilyang isang matuwid. Kahit didisiplinain ng Diyos ang pamilya, alang-alang doon sa isang matuwid ay medyo maghanggahang ng konti ang disiplina. Hindi po ba? Hindi siya totally i-eradicate ng Diyos. Alang-alang doon sa isang anak. Ito yung sabi ng Zechariah, I will strengthen Judah and save Israel. I will restore them because of my compassion. Ang reason kung bakit sila na-restore ni Diyos, nahabag po si Lord sa kanila. No, kasi ang Diyos po mahawain po talaga eh. No? Kailanman talaga yung pangako niya ay hindi niya sinisira. Tinutupad niya po. So kaya po nahati. No? Kaya si Jesus po sa kanyang public ministry, nag-focus po siya sa mga Udyo para ma-strengthen muli ang Judah. No? At yung mga Israelita. So since the Jews and the Jewish religious leaders did not believe in the testimony of Jesus. Di ba? Nung nag-aaral siya sa Judea, hindi siya pinaniniwalahan. No? Kaya ang ginawa ni Jesus, he-turned to the Samaritans. No? Tapos niyang mangaral, ituro, at hindi pa rin siya majority ng mga Udyo pinaniniwalahan,
pumunta siya sa Samaritan. Kaya nga umalis siya diyan, di ba? Umalis siya diyan. Yun po yung mga purpose diyan, no? Dahil nagkakagulo, kakaroon ng jealousy between the John the Baptist and disciples and Jesus' disciples, to avoid that confrontation, umalis siya sa Judea. So, makikita natin yan na doon sa John chapter 2 na pinag-aralan natin, na bagamat sumusunod yung Hudyo dahil lang sa mga miracle na ginagawa niya. Pero sabi ni Jesus, hindi niya pinagkatiwala yung sarili niya sapagkat alam niya alaman ng mga puso ng mga Hudyong ito. Iba ang balak. No? In John chapter 3 verse 11, ito po sabi, I tell you the truth, we speak of what we know, and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony. Di ba ba? Nakita talaga ni Jesus na itong mga taong itong mga Hudyo ito ay ayaw siyang paniwalahan. Kaya siya umalis. So, Jesus went to people na kung saan ayaw ng mga Hudyo. Yung kinaiinisan ng mga Hudyo. Ito po yung bayan po ng Samaria. Di ba? Pumunta siya ron. A Samaritan in the Bible was a person from Samaria. Now, pag sinabing Samaritan, ito yung Samaria, ito yung region ng North Jerusalem. In Jesus' day, the Jewish people of Galilee and Judea avoiding the Samaritans, no? Yung mga taong ito. Ayaw nilang makipag-alubilo sa mga Samaritana, no? Kasi ito yung mga Samaritan na talaga sumamba sa Diyos-Diyosan at nakipag-intermarriage po doon sa mga hindi Hudyo. Ayaw po ng mga Hudyo yun. So, the same Apostle Pablo did, makikita po natin, kapag hindi pinanampalatayanan, hindi pinaniwalaan yung testimony, umaalis. No? I mean, iniiwan na. Ayaw yung maniwala eh. Nag-spend na ako ng oras eh. Kaya ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Kapag hindi pa rin naniniwala yung mga sinishare ninyo, nagbigay na kayo ng panahon at ayaw pa rin mag-church, ayaw pa rin mag-involve sa discipleship, iwanan nyo na. Lumipat kayo sa iba. Si Pablo ganun din, tingnan nyo po. When Paul speaks of the gospel, bringing salvation, sabi niya, first to the Jew, di ba? In Romans 1:16, ang sabi niya, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for the salvation of those who believes. First to the Jews and then to the Greek or to the Gentile. Hindi po ba? So, when gospel Christ was first proclaimed, ang priority po talaga ay sa mga Hudyo. Yun po talaga ang katotohanan. Mapalad po tayo, nireject sila ng Hudyo. Kaya lumipat sa atin. Amen po ba? And I believe it is the plan of God. Amen? So we see this prioritization in Paul's missionary. Nung siya po ay kasama niya si Barnabas, di ba? Na pinipris niya, kita niyo, unang-una saan siya pupunta sa sinagoga. Kasi nandun yung mga Hudyo. Di ba? Sa bawat syudad na pinupuntahan nila ni Barnabas, pumupunta muna sila sa synagogue. No, ito yung lugar na kung saan nagtitipon-tipon ang mga Hudyo para makinig po ng salita ng Diyos. So, sabi niya, nung siya nasa Pisidian and Antioch, they were so opposed by the unbelieving Jews, na yung mga hindi naniniwala mga Hudyo, inuuppose sila, kinakalaban sila, up to the point na alos patayin sila, hindi mo ba? Sabi ni Paul sa Acts 13, tingnan niyo po, we had to speak the word of God to you. First, sabi niya, sa inyo muna, since you reject it and do not consider yourselves worthy of eternal life, sila na nagsasabi, hindi kino-consider nyo naman sarili nyo, hindi naman kayo worthy ng buhay na walang hanggan, we now turn to the Gentiles. Di ba? Ayaw nyo makinig. Ito, utos sa amin ng Diyos, ipangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan, tingin nyo naman sarili nyo, hindi kayo karapat dapat sa buhay na walang hanggan, lilipat na kami sa mga Gentil. Nakita nyo pa? So even our evangelisms, do not waste your time to those people who don't want to accept Jesus. Kung lagi nyo na binabalik-balikan, binuhos nyo na yung time nyo and effort, pinag-pray nyo na and still, ayaw pa rin nila, lipat. Di ba? Sayang ang panahon. No? Redeem the time, sabi ni Paul. No? Ayaw matigas ang ulo eh. Bakit mo uubusin ang oras mo dyan sa mga taong ayaw maniwala at ayaw sumunod? Hindi mo ba? Don't waste your time. Yung mga matitigas ang ulo, bahala na ang Diyos doon. Di ba ba?
Baka may appointed time doon kasi makikita po natin sa Bible, kapag po talaga sila ay naganap sa Diyos, voluntarily, aanapin nila katulad ni Nicodemus. Nung makita niya, ito pala yung Messiah. Di ba? Pumunta siya. Kaya may dalawang klase ng tao. Meron talagang gusto malaman ng katotohanan, voluntarily, aanapin nila yung mga tao na nakakaalam ng katotohanan. At tayo naman, na yung mga tao na matitigas ang ulo, at ang gagawin naman natin ay pupuntahan natin sila. Matapos nating i-senior na mahabang panahon, ayaw pa rin maniwala, iwanan mo na. Di ba? Ganun po ang makikita natin sa Bible na ginagawa nila Pablo at ni Jesus Christ. So the gospel of the kingdom was to be a blessing to the whole world. Na blessing po yan. But it was natural that it is proclaimed first to the Israel. Amen po ba yan? There are several important things na makikita po natin na si Paul, yung statement po niya rito na first to the power of God, the gospel brings salvation to everyone who believes. Hindi po ba? Na nagbibigay po ng salvation, sabi niya, first to the Jew, then to the Gentile. Ang ibig niyang sabihin, ay hindi naman po pinatigilan Diyos na mangaral sila sa Udyo. Hindi naman. Ibig sabihin, unahin mo lang ang mga Udyo. Matapos mo mangaral dyan, ayaw, lumipat ka naman. Nakukuha niyo po. Hindi niya pinatigil. No? So, in all of his missionary journey, makikita natin si Pablo continued to preach first in the synagogues. Amen? God continues to desire the salvation to all the world. Ang nais po kasi ng Diyos, ang lahat po ng tao ay maligtas at malaman ng katotohanan. Tingnan niyo po ang sabi ni Pablo. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. So, ang priority po talaga, una, maintindihan po ng tao ang katotohanan, na ang kaligtasan po ay na kay Kristo lamang. Matapos mong ipaliwanag ang katotohanan and still they don't want to accept the truth, iwanan mo na. Amen po ba dyan? Dahil ang gusto naman talaga ng Diyos, maligtas sila at malaman ng katotohanan. Ang problema, maraming tao ayaw paniwalaan ng katotohanan. Ang gusto nila ay yung hindi katotohanan, yung sarili nilang kagustuhan. Amen? So yan po, kung bakit umalis si Jesus. Summary po. Pangalawa po, Jesus Christ is the man who broke down the barriers, di ba? Siya, sinira niya yung hadlang, yung tawag dito, yung obstacle between the Jews and the Samaritan, na ayaw po ng mga Hudyo na makipag-usap sa Samaritana, sa mga Samaritano. Excuse me. Tingnan po natin yung link John 4:7. There came a woman of Samaria to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." No? The Samaritan woman said to him, "How is it that you, a Jew, ask for a drink from me, a woman of Samaria?" So, yung Samaria, alam niya kasi, ay hindi dapat nakikipag-usap ang mga Hudyo sa kanila. Na alam niya, siguro nakita mo yung itsura ng Jesus. Alam naman, kilala nila mga Hudyo, siguro pananamit, yung itsura, di ba? Ganon yung kung bakit nila nakikilala na Hudyo yung kausap nila at sa mga Samaria. Dalawang bagay po, Jesus' action breaks two Jewish prejudices. No? Una, conversation with the Samaritan, na hindi naman dapat nakikipag-usap sila sa Samaritan. Binrek ni Jesus yan. Pangalawa, conversation with the woman, na hindi sila dapat nakikipag-usap sa babae. Binrek din niya yun. No? So, dalawang bagay dito na tinanggal ni Jesus para maabot po ang tao. Maipadama niya yung kanyang pagmamahal na siya ay walang tinatangi, na ang Diyos po ay hindi prejudice. Hindi siya nagdi-discriminate po ng tao. Amen po ba dyan? So ito yung pinapakita. Tingnan niyo po. Doon sa verse 8, sabi niya, His disciples had gone away into the city to buy food. He sent disciples to a Samaritan town. Sabi niya, punta kayo doon. Bili kayo ng pagkain doon. Hindi nga sila dapat bumibili ng pagkain na tinitinda ng mga Samaritan Pero si Jesus, hindi. Bili kayo doon. Pumunta kayo doon kayo kumain sa mga Samaritana. Nakikita niyo po? Tinanggal niya po yung barriers. No? Kaya mapalad po tayo sapagkat doon sa barriers na yan na tinanggal ni Jesus ay nakarating po sa atin ang
gospel of Jesus Christ. Yung kaligtasan po sa pamamagitan ni Jesus. So, another way na ginawa ni Jesus para matanggal yung bar, siya ang nag-initiate. Hindi po ba? Nung lumapit ang babae, nag-initiate niya, sabi niya, give me a drink. No? Siya mismo. Kaya makikita po natin doon sa one-on-one evangelism, dapat ikaw ang nag-initiate. No? Pag may nakita kang tao, no, yung target mo, kausapin mo. No? Pag-usapan ninyo yung concern niya. No? Ano yung kanyang tawag dito, field. No? Ano yung ilig niya? No, yun yung pag-usapan ninyo at i-connect mo doon. Kaya dapat pagdating po sa evangelism, skilled ka rin eh. Di ba? Alam mo kung paano mo i-relate yung gospel. I-connect yung gospel sa kanyang katayuan. Nakuha niyo po? Ganon po ang ginawa ni Jesus Christ. Ang concern ng babae dito ay tubig. Di ba? Sumalok lang ng tubig. Nakikita niyo po. So, ang ginawa ni Jesus Christ ay nagumpisa siya sa tubig. Give me a drink. Bigyan mo nga ako ng mahiinom dyan. Pagod ako eh. Hindi po ba? So, dito si Jesus ay binrake niya talaga yon kasi isa siyang rabbi, in-explain ko na last Sunday, na ang mga rabbi po ay hindi po nakikipag-usap sa babae in public. Bawal po sa kanila. Kaya nga, di ba, nagtatakip ng mata yan pag nakakakita ng babae sa public. No? Hanggang nauuntog yan. Ayaw dumilat. No, ganun sila ka-holy, no? Yung mga rabbi, yung mga Pharisees. Tingnan sabi nga, kaya ito sabi ni Pablo no? Even this immoral woman, no, isang maruming babae, outcasted po ng society, grabe, kinausap ni Jesus. No? Bawal po yun sa mga rabbi. No? Bawal po yung makipag-usap. Kaya galit na galit kay Jesus yung mga Udyo yung mga religious leader, kasi binibreak niya yung mga kautusan nila Hindi mo ba? At sabi ni Peter, at nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. No? Sabi niya, nalulugot siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Nakita niyo po, walang tinatangi po ang Diyos, na mahal po ng Diyos ang tao. Kaya yun yung John 3:16, hindi po ba? No, nakikita niya sapagkat ang nais ng Diyos, ang lahat po ay maligtas at makahalam po ng katotohanan. Yun po ang puso ng Diyos. Amen? So, that's why si Jesus Christ po bago umakyat sa langit, iniutos niya yung Great Commission sa lahat ng Kristiyano. Sa lahat po ng mananampalataya. Sabi niya, take the gospel in every nation. Di ba? Teach them all that I taught you. All that I've commanded you. Teach them. This new disciple, yun po, in all nations, sa lahat ng bansa, hindi lang kung saan-saan, in every creature, sabi niya, ituro ninyo. Una, kanino mo dapat i-share ang gospel? Doon ba sa mga mananampalataya? Hindi na. Alam na nila yan, hindi mo ba? So, doon sa mga simple people, doon sa mga tao na nabubuhay sa kasalanan, dapat yun ang priority natin, no? Tinuro ko nga nung midweek na meron kasing 3 klase ng tao. So, sino ang priority natin na share natin ang gospel? Yung mga natural person. Ba? Sino ba ito mga, ano ba yung katangian ng isang natural person? Yan po. Ang isang natural person ay control siya ni Satan. Hindi niya alam na si Satan, dinodominance siya. Ginagamit yung kanyang simple nature. Nakita niyo po? Kaya lahat ng ginagawa niya ay hindi nakalulugod sa Diyos. Kasi nga, una, doon sa makita niyo yung binog dyan, no? Yan po yung life, no? Yan yung buhay mo. At yung upuan dyan, yung control center, no? Yung will mo, di ba? So, ang nagdadirect ng kanyang buhay ay yung kanyang ilig ng laman. Dominance by Satan. Ito yung tao, wala pang rin. Ganyan tayo dati. Di ba? Sabi ng Ephesians chapter 2. So, si Jesus po ay nasa labas ng buhay niya. Wala si Jesus sa buhay niya. Wala siyang Kristo. At si Jesus po, ang Diyos po ay kumakatok. Di ba? Christ is outside our life, seeking to liberate us and bring love, forgiveness, and eternal life. Nagsinisik niya. Gusto niya, kumakatok siya. Ito yung sa Revelation Nakatayo ka sa pintuan ng iyong puso, kumakatok ako Di ba? Pagbuksan mo ko. Pag pinapasok mo sa puso mo, kakain ako. Relationship.
Di ba? Ang nais po ng Panginoon, ang mga tao po ay mapalaya po sa influence ni Satan. Kasi itong mga natural person na ito, ay kawawa po ito. No? Ma-experience nila yung curse ng Diyos sa kanilang buhay. Nakakuha niyo po? Kaya tayo mga Kristiyano, na sinasabi natin tayo mga spiritual person, ay meron tayong responsibility na abutin ng mga taong ito. Na alam natin na nabubuhay sa kasalanan. Amen? Kasi, kawawa naman po talaga sila. Lahat po ng makasalanan, isa lang ang ahantungan niyan. Impyerno po. Sabi po ng Bible. Amen po ba dyan? Nasaan niya mga taong yan? Sabi ko nga, yung ibang yan, kasama ninyo sa bahay. Tama? Yung ibang yan, kamag-anak ninyo. Yung ibang yan, kapitbahay ninyo, kaibigan nyo, kasama nyo sa trabaho, kasama nyo sa school, kasama nyo sa community, yung mga taong yan. At sino po ang magpapakilala sa kanila patungkol po sa katotohanan para maligtas sila? Walang iba kundi tayo po na nakakaalam ng katotohanan. Amen po ba dyan? Kung hindi man sila lalapit, ikaw ang lumapit. Amen? Si Jesus, inabot niya, nilapitan niya. Kahit bawal po sa kanilang kultura. Tinanggal niya yun. Hindi yan ang spirit of law. Sinasabi, sabi ng Bible, abutin lahat. For God so loved the world. Di ba? Mahal ng Diyos ang sanlibutan. So, ang mission field natin ay yung mga taong yan. Hindi natin po kaaway yan. Amen? Yung sinasabi ko, yung mga taong yan gumagawa ng masama ang pamumuhay, hindi natin kahaway yan. Sis. Kundi yan yung ating mission field. Sila yung naabutin natin. Amen? They are the mission field. Sila yung mga tao na kailangan na ma-harvest. Sila yung mga tao dapat na mataniman ng seed ng Word of God. Na maintindihan nila yung gospel. No? They are alienated. No? Sige pa. Alienated from God. Nawalay sila sa Diyos. Kaya responsibility natin na abutin po sila. Sabi nga ni Jesus, the sick who need the physician. Sila po ang nangangailangan po ng doktor. Spiritually, they are spiritually sick. And we are the spiritual doctor. Anong ipiprescribe mo sa kanila? The gospel of Jesus Christ. The gospel of God's kingdom. The gospel of God's grace. Amen? Mabuting balita ng biyaya at kahabagan po ng Diyos sa mga tao. Maliwanag po mga kapatid, naiwalay po kasi sila sa Diyos. Na dati rin po tayo ay ganyan. Diba? Naiwalay tayo sa Diyos. And praise God, sabi ni Pablo, thanks be to God, natagpuan ako ng Diyos at inilagay ako sa liwanag. Amen? Gumamit ng tao ang Diyos para tayo po ay makakilala. Si Pablo, ang Diyos mismo, ang ginamit. In-encounter siya sa street of Damascus. Di ba? Kasi merong special mission ang Diyos para kay Pablo. Amen po ba dyan? So yan po. Yung pangatlo po na karakteristik, Jesus Christ is the man who gives the living water. Siya po ang nagbibigay ng tubig na nagbibigay buhay. Di ba? The living water. Medyo mahabang paliwanagan ito. No? And I hope na by the will of God, by the grace of the Holy Spirit, ay may paliwanag po sa inyo ng tama. Okay. Verse 10, Jesus answered her, if you knew the gift of God, no, and who it is that asks you for a drink, sabi niya, kung alam mo lang ang regalo ng Diyos at makilala mo kung sino humingi sa iyo ng inumin, sabi niya, He would have given you living water. You will ask, no? Have asked, sabi niya. And who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you a living water. Iingi ka sa kanya. Na kapag humingi ka sa kanya, bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Nakita niyo po? Sabi ni Jesus, kung malalaman mo lang ang regalo ng Diyos, ay nagmumula sa taong humingi sa iyo ng inumin, iingi ka. Di ba? Iingi ka. At bibigyan ka niya.
Ibig sabihin, kapag umingi ka, by the mercy of God, bibigyan ka. So makikita natin dito yung mercy, yung kahabagan ng Diyos. Pure mercy because He says, if you knew the gift of God, no? Yung gift of God dyan ay durian eh. Hindi yung prutas na durian ha. Na durian yan eh. The free gift of God. No? Pag sinabing gift of God, in Greek word, dorian, ibig sabihin, free gift of God, libre. Nilagay pa talaga yung free. Kasi pag gift naman talaga, libre yan, di ba? Meron bang gift na may bayad? No? Yung iba kasi, pag binigyan ng sapatos, bigyan mo akong 5 piso. Di ba? O piso. Bakit? May ganun pa eh. Kasi parang hindi mo ako tapak-tapakan. Parang binili mo, di ba? Gift na nga eh. Mayroon pang piso, di ba? Yung brother ko, binigyan ako sapatos. No? Kuya, bigyan mo ng piso dyan kahit 5 piso lang. Bakit? Kahit naman tapak-tapakan kita, matanda naman ako sa'yo eh. Sa kantse. Di ba? Iyon yung mga kasabihan eh. Di ba? So, free gift of God. Amen? So, dito po nagpasimula yung evangelism ni Jesus Christ. Nag-umpis sila sa tubig. Grabe, no? Tubig lang ang pinag-usapan. Okay. So, siyang nag-initiate ng conversation na makikita nito, umanap si Jesus Christ ng point of interest, nung pareho sila ng interest, na meron silang common point of interest. Ito sinasabi ko sa evangelism. Dapat, yung kakausapin mo ay umanap ka ng common point of interest ninyo, nung pareho kayo ng interest. Amen mo ba dyan? Kung ano siya, tignan mo kung yung anong interest niya para magkaintindihan kayo. Hindi ba? Si Jesus, nakita niya, ang talagang priority ng babae, kaya siya nandun, para sumalok ng tubig. Tama? So, si Jesus naman, nakita niya, tubig ang pag-usapan namin, pengi naman tubig. Di ba? So, yun po yung reality na offering the sinner without regard to morality. Pag nag-offer ka, hindi na pag-usapan yung moralidad. Hindi yan ang pinag-uusapan niyo dyan. Yung tama, buhay mo, ganyan. Hindi po. Nasabi nga ni J.C. Raleigh, aggression yan eh, to the sinner. Para mong ina-atake talaga yung tao niya, niyuyurakan mo, di ba? Ganun na. Pero si Jesus Christ po, ay hindi niya rito, by His mercy, no, hindi niya natinignan yung morality. Hindi niya inumpisahan. Ay makikita natin yan, di ba? Punta mo yung asawa mo, di ba? Para siya voluntary magsabi. Nakita niyo? Kasi pag kumilos ang Diyos sa buhay ng tao, magsasalita yan. Ihiingi. Sabihin, pag-pray mo nga ako, yung mga ganun ko, di ba? Yan, maraming problema ang tao, yung mga natural person. At hindi pinag-uusapan din dyan yung religion. No? The mercy of God, no regard for religion. No? Hindi pinag-uusapan niya. Wala ang pakialam dyan ng religion pag ikay nag-evangelism. Huwag niyong pag-usapan yan. No? Huwag niyong pag-usapan yung kanyang pamumuhay, kundi ang pag-usapan ninyo ay yung biyaya at kahabagan ng Diyos. Kasi magagalit sa iyo yun. Ayaw kasi tanggapin ng tao, makasalanan siya. Tama po ba? So, ang unang approach mo dyan, pakita mo muna yung biyaya at kahabagan ng Diyos sa tao. At ang Holy Spirit kikilos dyan, saka yan mag-aamin yung kanyang pagkakamali. Katulad ng Samaritana. Sabi niya, wala akong asawa. Totoo, wala kang asawa. Kasi hindi mo na masawa yung kinakasama mo ngayon. Di ba? Sa totoo lang, nakalima ka ng asawa. Amen, Jesus, di ba? Voluntarily, magsasalita. No? So, yan po yung uniqueness po ng gospel. Amen po ba dyan? Yung mercy, no? In opposition to all religion says, do this, do this, do this. Di ba? Pag religion, ang daming pinagagawa. No, lagi ko nga sinasabi, yung isang preaching ni Ed Lapis na nadinig ko, minsan tayo, mas maigpit pa tayo sa Diyos eh. Di ba? Ang dami natin binabawal. Di ba? Ang dami natin pinagagawa para maligtas. Wala namang pinagagawa si Jesus para maligtas. Ang pinagagawa niya lang, manampalataya ka at magsisi ka at mabuhay ka ng bagong buhay kay Kristo. Yun lang naman. Wala na kung ano pa sacrifice na pinagagawa si Jesus. Kasi siya na nga ang magsasacrifice para sa atin. Tama po ba? So, ang mga religion kasi ay
Maraming ginagawa. Sabi niya, do this, do this, do this para pagpalain ka ng Diyos. Hindi ako naniniwala doon. Tama po ba? Ang pagpapala po ng Diyos ay nasa pagsunod mo sa kanyang kalooban. Amen? Yun naman po yung sabi, the condition of blessing. No? So the gospel says, in whatever state you're in religiously, and whatever state you're in morality, here is a gift. Eto, ano mang katayuan mo sa iyong moralidad, sa iyong religion, ito ang regalo. It is the gift of God. It is a gift of grace. It is a gift of mercy. Dorian, sabi nga. The word here is free gift. Regalo. Regalo po yung biyaya ng Diyos at regalo po yung kahabagan ng Diyos sa atin. Amen? Dorian. At si Pablo po ay paborito po yung salitang yan sa free gift. Tetake ko lang po yung isa, kung sa bahay kayo, basahin niyo yung Romans 5, no? Ginamit ni Pablo niya puro free gift, no? Doon sa justification ng sin natin. Tingnan niyo po. Therefore, as through the one man's offense, judgment came to all men. Sino itong one man na to? Si Adam. No, dahil sa kanyang pagkakasala, lahat po ng judgment no, minana natin, dumating sa tao. Resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men. Di ba? To all men, resulting in justification of life. So, yung regalo po ng Diyos, yung libreng regalo po ng Diyos ay dumating po sa atin dahil sa pagiging matuwid po ng isang lalaki. Walang iba kundi si Jesus. Kita niyo, na-justify tayo. Itinuring po tayong matuwid dahil kay Kristo. For as by one man's disobedience, many were made sinners. So also by one man's obedience, many will be made righteous. See? Dahil sa pag-disobey ni Adam, lahat po ng tao ay nakasalanan, pati ang nature, nadamay po, na-curse. Pero, dahil sa pagsunod ni Jesus, tayo po ngayon ay naging matuwid. We are justified by the blood of Jesus Christ. Amen? Maliwanag po? Kaya ito yung sabi ng John chapter 4:11, yung conversation nila. Sir, the woman said, you have nothing to draw with, and well is deep. Sabi niya, wala kang masalo dito kasi malalim yung balon. Where you can get this living water. Are you greater than our father Jacob? Inisulto pa ng babae si Jesus. Mas ano ka pa ba? Dakila ka pa ba kay Jacob? Hindi niya kilala si Jesus kasi, di ba? Wala siyang kaalam-alam. Uneducated tong babae ito patungkol po doon sa Messiah, no? Who gave us the well and drank from it himself, as did also his son and his flocks and herds. Mas dakila ka pa ba? So yung conversation po nitong babae kay Jesus ay napakaliwanag po na yung mga tao po, na mga babae at lalaki po, ang concern lang nila yung provision po na magsasatisfy po sa kanilang physical needs. Di ba? Yun lang concern nila. Things that will satisfy my physical needs. No? Particularly the quenching water, yung nag-aalis ng pagkauhaw, yung tubig. Tama po ba? Pero hindi nila alam yung real needs nila. No? The water that will remove their quench forever. Matanggalin yung kanilang pagkauhaw forever. Ito yung ino-offer Jesus, yung living water. Na hindi niya na-realize yung real needs niya, the welfare of her soul. Di ba? Is not for her a matter of primary concern. Hindi niya concern kasi yung kanyang inner being o yung kanyang soul. Hindi concern ng babae. Ang concern niya yung physical needs niya. Natural person Di ba? Ang natural person kasi ang iniisip niya lagi yung sarili niyang pangangailangan ng katawan niya. Wala siyang pakialam doon sa kanyang spiritual life. Amen po ba? Kasi ang taong wala pong pakialam sa spiritual life, wala pong relasyon kay Kristo. Maliwanag po? So we're not, sabi ni Jesus dito, hindi naman natin na pinag-uusapan dito yung tubig lang. We are talking about the living water. No? Kasi ang ina-assume dito ng babae ay yung literal na tubig.
Ang lalim po nun balon, mga 100 feet daw ang lalim nun eh. According to mga commentary, no? 100 feet. Sipi mo, wala namang pansalok si Jesus. Kaya sabi niya, saan to kukuha ng tubig? Gisip yung babae. Wala naman ditong sapa. Para sabihin niya, yung streams of water na tuloy-tuloy na daloy. Di ba? Nasa desert eh. No? Kaya, ang mindset niya kasi ay literal na tubig na magpapawi ng kanyang pagkauwaw. Di ba? Di ba pag nagsishare din tayo, no, mga tao ay hindi maunawahan ang Bible. Not unless the Holy Spirit will move in their life. Hindi ba? Sabi nga dito, but if you knew what God is offering you a living water, you would have asked. Kung alam mo, di ba, doon sa verse 10, kung alam mo yung ino-offer ng Diyos na living water, iingi ka. No? Ang concern dito, umingi ka. Magsalita ka. Ask. Lagi tinuturo ng Jesus, ask. Di ba? And it will be given to you. Yun po ang gusto ng Diyos. Umingi tayo. Amen po ba dyan? Sabi niya, kung alam mo lang, if you knew the pre-gift, no? The pre-gift, na sinabi niya, give me a drink, sabi ni Jesus Christ, you would have asked Him. Iingi ka sa Kanya. No? Katulad po nung nangyari po, paano po ba nangyari doon sa ating regeneration, doon tayo po yung ma-born again? No, di ba? Ang regeneration ay work of God yan. No? Wala tayong pinarticipate sa ating pagkabuling buhay. Ganon din po doon sa living water na binibigay ni Jesus. Hindi mo makukuha yun sa sarili mo, kundi ingin mo doon sa pinanggagalingan po ng living water. No? Kaya lang, ang iniisip ng babae dito ay literal na tubig. Di ba? Ang kailangan lang natin ay umingi. Give me that. Di ba? Yan ang sinasabi ni Jesus eh. No? Sabi nga niya, narito ako upang ibigay ko ito kung iilingin mo. Sabi ni Jesus. Kung nakatayo ako dito. No? Kung iingi ka ng regalo ng Diyos, ibibigay ko. Kung iingi ka. No? Sinasabi ni Jesus Christ dito yung sarili niya na bibigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Umingi ka. No? Kaya po kayo, sabi ni James, kaya hanggang ngayon wala kayong natatanggap kasi hindi kayo humingi. Bakit niyo po? So, umingi ka. Ang problema, ang inisip natin, bibigay kaya. Di ba? Pag umingi ako. So, umingi ka na may pananampalataya. Kaya sabi niya, the righteous shall live by faith eh. No, kung hindi ka naniniwala na yung iniingi mo ay bibigay ng Diyos, huwag ka nang umasa na bibigay ng Diyos. Di ba? Pag umingi ka, maniwala ka. At alam naman ni Lord kung yung iniingi mo ay makabubuti sa'yo. At ibibigay niya kapag ang isang bagay na iniingi mo ay makakabuti sa'yo. Sa tingin mo ba yung sinasabi ni Jesus Christ ng living water, hindi makakabuti ito sa babae? Ha? Makakabuti ito, di ba? So, sa pag-uusap nila, ay hindi na mamalayan ng babae, dinadirect siya ni Jesus doon sa spiritual needs niya. Hindi doon sa physical needs niya. Nakita niyo, hindi niya na mamalayan. No? Jesus is directing their strong conversation in a spiritual issue. No? So, what is the gift of God? Ano ba yung living water na pinag-usapan natin ito? Ito po yung balon. Ang pinag-usapan dito, ito yung salvation. Napakaliwanag po rito ng salvation. Everything that is in salvation. Lahat ng mga bagay na nandun sa kaligtasan. Ano yun? Yung mercy, yung grace, yung pardon, no? Pinatawad ka sa iyong kasalanan, yung forgiveness, yung justification po. Sabi nga, it flows, flowing, no? Flowing and flowing in your heart. Yung justification na to, yung mga salvation na ingredient na makikita mo, yung mercy and grace of God. Nag-uumapaw po ito. Walang katapusang pag-uumapaw sa buhay ng Kristiyano ito. Gift to. Di ba? Na kapag tinanggap mo ito, yung living water na ito, it will overflow in your life. It is a gift. Yung grace, yung mercy, yung forgiveness, nag-overflow yan sa buhay mo.
Di ba ba? Nadaman-dama mo yung pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po ba, di ba kapag ikaw ay nakadama ng pagmamahal ng tao, masaya ka? Di ba lumalakas ka? Kasi nakita mo, meron palang nagmamahal sa akin. Di ba? Pero pag alam mo wala nagmamahal sa'yo, parang desperate ka, stress ka, di ba ba? Pero kapag alam mo merong nagmamahal sa'yo, na-strengthen ka, lumalakas ka. Kakaroon ka ng pag-asa. May nasasandalan ka kasi may nagmamahal sa'yo. Di ba ba? At si Lord po ay pinapakita niya yung pagmamahal niya sa atin. Na wala kang ibang masasandalan, kundi ang Diyos lamang. Di ba ba? Ito yung sinasabi ni Jesus. If you knew the gift, if you could grasp the gift, and who is standing before you, you will ask Him to give you a gift, sabi niya. Bibigyan, hingi ka. No? Na anong gift? Yung mercy. No? Ito yung uniqueness po ng Christian gospel. Yung mercy, the grace, it is the free gift to the one who has. Regalo to do sa taong umiingi. Sabi nga, whoever calls upon the name of the Lord will be blessed. Sabi na Romans 10, di ba? Whoever, kung sino man, tatawag sa pangalan ng Diyos ay mapagpapala. Amen? Tingnan niyo sabi ng John 4, balikan natin siya, sa 13 naman. Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. Nakita niyo, binalik niya ngayon sa physical issue. Lahat ng iinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ibig sabihin, yung water from the well is temporary quencher, di ba? Pansamantala lamang. Pero sabi niya, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Wow, sabi na naman ba, ano na naman to? No, yung tubig na ibibigay ko sa'yo, hindi ka na mauuhaw. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Grabe, nag-uuhumapaw. Eternal life. Yung water na bibigay ko sa'yo. Overflowing. Di ba? Ang sabi ng babae, ha? Gulat siya. Talaga? Sabi ng babae, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Oh, iba na naman yung pananaw ng babae. Ay, naisip niya naman, ibang klaseng tubig to ah. Sige, bigyan mo ako niyan para hindi na ako sumasalok. Di ba? Kasi iba na naman yung iniisip niya. So, ang hirap talaga magkaintindihan na nag-uusap spiritual, yung isa naman literal. Di ba? Kaya hindi magkaintindihan, nagugulo. Parang si Nicodemus. Di ba? Litong-lito rin siya, hindi niya maintindihan. Kaya tama yung Bible maintindihan lang to salita na Diyos sa pamamagitan ng spiritual approach. Di ba? So sabi ng babae, bigyan mo nga ako niyan. So sabi ni Jesus, living water. Ang hinaassume niya, running water. Na parang may stream. Na? Para hindi na ako sasalok dito. Tama ba? Yung sabi niya. So there are no stream in the vicinity. Isipin mo na lang, wala. Kung tumingin yung babae, pero saan kukuha talaga to ng tubig na sinasabi niya? Na hindi na ako mahuwaw wala namang sapa dito, kundi desert to at saka balon lamang ang meron dito, di ba? So in-explain po ni Jesus sa kanya na ang tubig He is able to give her, will free her forever from thirst, hindi ba? Okay, ang iniisip ng babae, parang magical supply ito. May magic sabi niya, na ordinary water na ino-offer ni Jesus sa kanya. Parang magic yata itong binibigay niya, no? Okay. Ano yung makikita po natin dito sa pag-uusap nila na sinasabi ni Jesus? No? Sabi nga rito, only through Jesus can we obtain and receive eternal life. No? Na maaari nating matutunan na mahalagang katotohanan na makukuha natin dito sa kwentuhan nila. Pinapakita ni Jesus dito na sa pamamagitan lamang niya, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga niya, Jesus answered, everyone who drinks this water, ano sabi, will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Sabi niya rito, sa akin lang. I am the way, the truth, and the light. No one can enter the kingdom of God.
except through me. Hindi ka makakapasok sa karya ng aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ako ang buhay. Amen? Pero hindi sinasabi ni Jesus dito, siya yung living water. Ha? Di ba? Hindi niya sinasabi rito. Pangalawa, no? Pindot ko. Sabi po ni Jesus dito, pangalawa po, pakibasa po. Yun. So, Jesus ministering to those outcasts of the Jewish society, di ba? Nagmi-minister siya sa mga outcasts. Samaritana, wala siyang pinipili. At ni-reveal dito that all people are valuable to God. Mahalaga sa Diyos ang lahat ng tao. No? Na ang desire ni Jesus dito na mahalin din po natin ang bawat tao. Great commandment po ito hindi ba? Tama po ba? Love your neighbor as you love yourself, including your enemies. Kahit yung mga tao na hindi nagbabayad ng utang sa'yo. Marami po ron. Diba? Mahalin mo yan. Kung hindi mo magbayad dyan, kapag tuto ka, si Lord na magbabayad ng utang niya para sa'yo. Amen ba dyan? Gusto lang ni Lord, mahalin mo yan. Maliwanag po, yan po yung mga bagay. Why? Because Jesus wants everyone to be saved and to understand the truth. Amen? So, bakit din i-describe dito as living water? No? Lahat ay pinag-uusapan dito yung nanggagaling sa balon. Ito yung analogy ng spring water well up in your innermost being. Pinapakita rito ni Jesus Christ. Pagpakumpara ng literal na tubig at tubig na nagbibigay buhay. Di ba? Kasi makikita natin ito, may mga bagay po na binanggit po sa Old Testament patungkol po sa water. No? Yung in the time of Jeremiah, it talks about disobedient of Israel. No, yung kanilang pagiging guilty, pagiging foolishness nila at pinorsake nila ang Diyos, iniwanan nila ang Diyos. Ito po ang sabi po ng Jeremiah. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikuran nila ako na bukal. Bukal, di ba? Ano ba yung bukal? Tubig, di ba? Na nagbibigay buhay at umukay sila ng mga balon. Ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. So, ang ibig sabihin dito, na nabuhay sila sa isang mundo kung saan ang tubig ay buhay, yung water. Ngunit, ang mahalaga po rito ay yung kanilang relationship sa Panginoon. Mahalaga ang tubig sa tao. Amen? Bakit? Kung walang tubig, ay hindi ka tatagal. Kahit nga huwag kang kumain ng physical food, may tubig ka lang, tatagal ka. Tama? Di ba sa fasting nga, 40 days na pa-fasting, walang physical food, walang solid food, tubig lang nabubuhay. So pinapakita rito na yung nagbibigay buhay, wala ba? Ang Diyos. Nagalit ang Diyos, hindi sila binigyan ng tubig. Walang ulan, nagkaroon ng desolate area sa lugar nila. Hindi nagpaulan ng Diyos. Walang tanim. Ang makikita natin dito, mahalaga ang tubig. Di ba? In 17:13, ito po sabi, Ikaw, Yahweh, ang pag-asa ng Israel. Mapapaiya ang lahat ng magtatakwil sa iyo. Maglalaho silang gaya ng pangalang isinulat sa halabok. Sapagkat itinakwil ka nila, Yahweh, ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Grabe. Si Yahweh ang bukal na nagbibigay tubig. Marami kang mababasa sa Bible patungkol po dyan. God is the fountain of life. The redeemed in Him will joyously draw water from the spring of salvation. Sa Tagalog, malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. In Isaiah 55, Ho, everyone that thirsts, come and drink water. Di ba?
So, ibig sabihin, yung tubig dito ay buhay. Water is life. Di ba? You draw your life from God. Sumalok ka ng buhay sa Diyos. Siya ang bukal ng buhay. Siya ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Sa Diyos. Saan ka kukuha? Di ba? This is a gift. Di ba? Hindi ba regalo? A free gift. Di ba? God wants to give you the gift of life. Gusto tayo ni Lord bigyan ng regalo ng buhay. Buhay na pangwalang hanggan. This is running water, flowing water. Patuloy na buhay. Walang tigil na dahaloy ng tubig ng buhay. Di ba? Mahalaga ang tubig. Kaya ito yung ginawang analogy ng Diyos. Sapagkat ang tubig ay nagbibigay buhay. At kinumpara ang Diyos sa tubig. Di ba? Tignan niyo po sabi ng John 6:35. Amazing to eh. Masakit sa ulo to eh. talaga tinignan ko yung connection talaga ng living water. No? Jesus says, I am the bread of life. Ano siya? Siya ang tinapay ng buhay. He who comes to me shall never hunger. Pag kumain ka, pag kinain mo si Jesus. Di ba? Hindi kayo magugulat. At ito ang sabi niya, and he who believes in me shall never thirst. Ang lahat ng nananampalataya sa akin, kailanman ay hindi na mauuhaw. Di ba? Sapat na si Jesus. Kaya nga yung tawag dito, Our Father, di ba? Yung prayer pong yon. Sabi ko, spiritual na to eh. Give me this bread. Di ba? Give me this bread. Bigyan mo ako ng kakanin sa araw-araw. Di ba? Literal kayang pagkain nito. Puro spiritual yan eh. Our Father who is in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, our daily bread, and forgive us our sins and trespasses. Bigla siyang pumasok sa literal. Give me this bread. Ang aking paniwala doon, yung sinasabing bread doon, si Jesus. Hindi siya literal na pagkain. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw. Yun ang aking revelation sa akin. Na sinasabing bread doon si Jesus, sa pagsasabi niya, I am the bread of life. Kapag may Jesus ka, kailanman, hindi ka na magugutom. Amen? Meron kang kagalakan sa puso. You have a joyful heart, a cheerful heart. A joyful heart is a good medicine. Di ba? Tinuro ko. Kapag ikaw ay masaya, nagpuproduce siya ng dopamine, ng serotonin, ng endorphin, na nagpapaalis ng stress ng iyong isip. Ngayon, sinishare ko kagabi kay Sister Edna eh. Kaya ka ganyan eh, masyado kang stress, pinoproblema mo yung mga bagay na hindi mo naman problema. Di ba? May stress ka. Tumawa ka. Enjoy life with God. Para mawala yung bigat ng katawan mo. Totoo po ito. Kaya sabi ko, the Word of God is true. A merry heart is a good medicine. Di ba? Na scientifically, pag sinerge nyo, ano ang pinuproduce ng isang masayang puso, ay ito pala mga chemical na to, na nagpapaalis ang stress sa'yo, nagpapasaya sa'yo. No? Pain reliever. Totoo naman eh, pag masaya ka ba, naiisip mo ba yung sa problema mo? Hindi, di ba? Saya ka eh. Saan ka naman nakikitang masayang namumroblema? Di ba? Masaya ako, namumroblema ako eh. Meron bang ganon? Di ba? Yan po. John 7, ito pa sabi ni Jesus. On the last day of the feast, dito mayroon celebration po rito ng seremonya ng water, offering. Pag tinignan niyo po yung history niyan. The great day, Jesus stood up and cried out. As sabi niya, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.
Nakakita niyo po kung lahat ng lalapit sa akin, out of his heart will flow rivers of living water. Overflowing living water. Na kapag ikaw'y na kay Kristo, nag-o-overflow. Ang kagalakan sa buhay mo, ang ka-assurance sa buhay mo. Yan sabi niya, the scripture says, from the innermost being ng tao will flow rivers living water. Nag-o-overflow sa iyong kinaibuturang puso, sa iyong pagkatao, sa iyong spirit, sa iyong soul. Ang kagalakan, nag-o-overflow. Di ba? At yan po ang sabi ni Jesus. You would have asked, and He would have given you living water. Kapag umingi ka, bibigyan ka niya. In fact, ang sabi po ng verse 14, di ba? It will become in you a well of water springing up to eternal life. It's water that once you receive, you'll never thirst. Di ka na wow. Sabi ni Lord yun eh. Pag tinanggap yan, you will never thirst. There is the security of the believer. Secured ka kay Jesus. Amen? At sino ba yung living water na yan, di ba? So once you receive these waters, once this water is placed in you, it flows forever and flows forever and ever. Di ba? It flows forever, nag-uumapaw sa puso mo. It's a well of water springing up to eternally. Tubig na nagbubigay buhay na pangwalang hanggan. Kapag naintindihan ng tao ito. Yung living water na sinasabi ni Jesus. Alam niyo po, napakasakit po sa ulo talaga unawain ang salita ng Diyos. I try to think na i-quote saan ba makikita itong quote na itong mga living water na sinasabi dito na talagang connected dito sa sinasabi ni Jesus. No? By the Holy Spirit talagang. Doon sa Old Testament, I make connection yung water with the Holy Spirit. Sabi ko, sino ba itong living water na to na sinasabi ni Jesus? So makikita natin, yung binabanggit dyan, yung connection sa Old Testament ay yung Holy Spirit. No? At ano yung passages po na yung Holy Spirit as flowing out of believers na umaapaw sa mga mananampalataya. So may isang passage po sa Ezekiel, no, sinasabi tungkol sa kung ano ang magiging buhay pagkatapos na si Jesus ay mamamatay sa krus at muling nabuhay at umakyat sa langit. No? Dito po. Ito ang mangyayari sa mga tao na sinasabi po na naghihintay pa ng pagbabalik ni Jesus. Ezekiel, alam natin ito eh. Sabi dito ng Ezekiel, ito yung mangyayari. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. Di ba? I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. So, this is the connection between the water and the Holy Spirit. Di ba? Ang Holy Spirit ay naglilinis. Cleansing eh. Di ba? In a believer's life. So salvation is pictured as people being cleansed with water and the Holy Spirit in them. So pinapakita yung salvation dito na ang mga tao po na nalinis ng tubig. Di ba? Sa pamagitan ng Holy Spirit. Di ba ito yung born again? You must be born again in water and Spirit. Hindi po ito water baptism. Amen? Cleansing po ito sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sabi ko, connection to Lord. No? Hirap ako, Lord, unawahin ito. Ano ba to? But God, by the grace of the Holy Spirit, kumilos talaga. Kaya wala na akong ginawa, kundi umawit muna ako ng umawit. Lord, reveal to me yung connection nito. Saan ko makikita to? Ezekiel. So the rest of Ezekiel,
Pag binasa mo yung Ezekiel chapter 36, dinidescribe po dyan na yung land, yung land po nila, pagdating ng Holy Spirit sa mga tao ay nagkakaroon ng buhay. Kasi dahil sa pagsuway po ng mga Israelita ay walang ulan. Tuyot po ang lupa, nagkaroon ng famine, na yung desolate area ay naging flourishing garden, parang Garden of Eden, sabi po. Napakaganda nung magpaulan ng Diyos. Amen po dyan. Halos parang Garden of Eden, sabi po ng Bible. Ibig sabihin, ang mga alaman po ay hindi po yan lalago, hindi mabubuhay kapag walang tubig. Kapag may tubig, mabubuhay ang mga alaman at mawawala na ang kagutuman. Tama? Pag nadiligan. That means, ang isang tao na nalinis ang tubig ay mabubuhay ng pangwalang hanggan. Yun po sabi ng Bible. The Holy Spirit. Amen? Water gives life. Tama po ba? Ang tubig ay nagbibigay ng buhay. Di ba? Pag wala kang tubig, sabi nga ng, di ba, ano yung composition ng body natin? 70% water ba? O 50%? Di ba? Kaya pagka medyo nagkukulang ka na ng fluid sa katawan, nauuhaw ka na, di ba? Pag nauuhaw ka, ibig sabihin kulang ang katawan mo ng tubig. Kaya kailangan mong uminom. Sabi nga ng mga doktor, pag jumingle ka, after mo jumingle, uminom ka uli ng isang basong tubig. Mag-replenish ka kasi nagbawas ka. Nakaka niyo po? Kasi mahalaga ang tubig. Sapagkat ang tubig ay nagbibigay buhay. So, it was here that I saw the rivers of living water, na sinasabi po rito, as a result of the Holy Spirit indwelling believers. Na kapag ikay nakipag-isa kay Kristo, mananahan sa iyo ang Holy Spirit. At paano mangyayari yon? The Holy Spirit has been given to believers. Anong purpose? To guide us, to direct us, to repress us, and to remind us. That is the purpose of the Holy Spirit. Kaya sabi ni Jesus Christ, aakit ako doon at ipapapadala ng aking Ama ang pinangakong Holy Spirit, the Comforter, the Paracletes. He is another but the same kind. Magkaiba kami, pero pareho kaming Diyos. Amen? Kikita niyo po? Yan po yung sabi ng Isaiah. The Lord will guide you. The Lord will guide you continually, giving you what? Water when you are dry, and restoring your strength. You will be like a well-watered garden, like an overflowing spring. Grabe. Sarap talaga. Sabi ko, Lord, praise God. Talaga ang Diyos po. The Lord will guide you continually, giving you water when you are dry and restoring your strength. Di ba? Pag ikay tuyot na, para ma-restore ang strength mo, you need to drink water. Di ba? You will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring. Para kang isang garden na diniligan ng tubig. Kumikinang ka. Kaya mga Kristiyano po, na active ang Holy Spirit sa buhay nila, nag-go-overflow. Blooming. Laging masaya ang mukha, hindi laging talunan ng itsura. Tama po ba? Dapat yun ang nakikita sa atin. Masaya ang mukha, nagbo-bloom. Hindi yung problemado lagi. Amen po ba dyan? Lalo na itong pandemic, di ba? Ang dami. Paano na? Paano? Ano paano? Alam ni Lord yan. Ba't di ba alam ni Lord yung sitwasyon natin? Ha? Alam niya, di ba? Hanggang ngayon, buhay pa tayo eh. Di ba? Dito tayo. Tama po ba? The Lord will guide us continually. Remember that. Believe that. Amen. This is the gospel. Ibig sabihin, ito ang good news ng Diyos sa ating mga totoong anak. Kailangan maging totoo po tayo.
para ma-experience natin sinasabi ni Jesus na living water, overflowing spring through eternally. Di ba? So, the gospel, again, mercy without regard of morality, mercy without regard to religion, just as it is the gift of God. Just as umingi ka lang. Sabi nga, Jesus was the one who provided the living water that gives eternal life to man. Siya po ang nagbibigay ng living water na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Again, sabi ko nga, it is a mercy. Mercy responds kindly and patiently. Di ba? In John 4:13, sabi niya, Jesus answered and said to her, everyone who drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of water spring up to eternal life. There's the eternality of salvation. Di ba? Sabi mo, wow! Grabe! Ang pangako ng Diyos. Eternality ng salvation. Praise God. Wala kang takot. Kunin man ako ni Lord, praise God. Hindi na ako magpe-face mask. Hindi na ako na-stress, di ba? So, sinasabi rito ni Jesus ay the Holy Spirit as the living water. Amen po ba dyan? Sabi ni Apostle Paul clearly taught that we receive the Holy Spirit the moment we receive Jesus Christ as our Savior. Mahalaga kasi ito eh. Marami kasing teaching eh. No, na kailangan muna ng manifestation ng speaking in tongues para masabi ikaw ay may Holy Spirit. But the Bible says, 3 verse ang pag-uusapan natin dito na maliwanag na sinasabi, the moment you receive Jesus as your Lord and Savior, the Holy Spirit will dwell in you. Iba kasi yung infilling sa indwelling. Remember that. Diba? Magkaiba naman talaga ibig sabihin ng indwelling sa infilling. Ano ba ang indwelling? Nanahan. Infilling. Pinupuspos, di ba? Okay. 1 Corinthians 12. Tingnan niyo po. For in one Spirit, we were all baptized into one body. Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. Ibig sabihin, ang lahat na kay Kristo ay binautismuhan ng banal na Espiritu at inilagay sa katawan ni Kristo. Into one body. Kahit ikaw ay Udyo o Grego o Intil, slaves or free, we're all made to drink one Spirit. Isang Espiritu lang ang ating tinanggap. Sabi ni Pablo. In Romans 8:9 tell us that if a person does not possess the Holy Spirit, he or she does not belong to Christ. So pag walang Holy Spirit sa'yo, hindi ka kay Kristo. Wala ka namang Holy Spirit eh. Kasi ang merong Holy Spirit ay yung mga tao na kay Kristo. Amen? Yan sabi ni Pablo. You, however, are controlled not by the simple nature. Hindi ka na natural person. Hindi ka na kontrolado ng laman mo. But you are now a spiritual person. You are not controlled by simple nature, by the Spirit. Kasi nananahan sa'yo di ba? If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. Liwanag po. Kapag ang isang tao ay walang Espiritu ng Diyos, na ang Espiritu po ng Diyos ang patunay na ikaw ay kay Kristo. Kung walang Holy Spirit sa iyo, paano masasabihin, kay Kristo ka? Hihintayin pa ba? Kailangan ko pang manginig na ganoon para masabi kong ang Holy Spirit na sa akin? Kaya nga tinawag gift yun eh. Regalo eh. Di ba? Ibig sabihin, pag sinabing gift, lahat ng hindi umiingi ay walang gift. Kaya nga inihingi, Lord, give me the spirit of speaking in tongues. Kaya sabi ni Jesus, you ask the gift of the living water. Di ba? Sabi niya nga, di ba, kung kayo nga mga taong masasama, pinakakain ninyo ang inyong mga anak ng mabuti. Lalo na ang inyong Ama sa langit, pati Holy Spirit bibigay sa inyo pag humingi kayo.
So you ask, sabi nga niya. So ibig sabihin, at the moment you receive Christ as your Lord and Savior, the Holy Spirit will dwell in you. Kasi bakit? Ano ba ang trabaho ng Holy Spirit? Ito sabi ng Epeso. And now you Gentiles have also heard the truth. Ano? The truth. The good news that God saves you. And when you believe in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit, whom He promised long ago. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased us to be His own people. He did this so we could praise and glorify Him. Guarantee. You are marked of the Holy Spirit. Hindi ka marked na 666. Mark ka ng Holy Spirit. Guaranteeing that you are a child of God. Tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Di ba? Di ba? So, these three verses, these three passages, make it clear that the Holy Spirit is received at the moment of salvation. Liwanag po yan. Amen? It is the ministry of the Spirit flowing out of the heart of redeemed by God. Doon sa mga tinubos ng Diyos. That blesses believers and through them brings life and light to the world. So sa pamamagitan po tayo, dapat tayo po ay nakikita po, nagliliwanag tayo sa mundo para makakilala sila kay Kristo. Amen? So therefore, we receive the Holy Spirit by simply receiving the Lord Jesus Christ as our Savior. Ganun lang kasimple. Amen? Nang totoo, galing sa puso. Nung tinanggap mo si Kristo, nanampalataya ka, John chapter 3, di ba? Verse 5 to 16. Basahin niyo po. When do we receive the Holy Spirit? Kailan? The Holy Spirit becomes our permanent possession the moment we believe. Permanent po yan. Hindi po yan aalis. Hindi ba sabi, pag nagkasala ka, umaalis ang Holy Spirit. Amen? Hindi po. Ang mga totoong anak ng Diyos, permanent po yan. Mananahan ng Holy Spirit. Ang problema lang, tinuro ko to, there are times, ang mga Kristiyano ay pinabababa ang Holy Spirit sa trono ng kanilang buhay. Ang gusto nila, siya ang masunod. Ito yung sabi ni Pablo, you are worldly Christian, makamundong believers. Kaya kung kayo'y nag-iinggit-inggitan pa, nag-aaway-away, nagtatampuan, nagtatalo, sabi ni Pablo, you are immature. You are carnal believer. Kaya tanggalin niyo na po yan. Basahin niyo po yung 1 Corinthians chapter 3. Kaya hindi ko kayo makausap na mga mature Christian kasi up to now, ang tatanda na ninyo, sabi niya. Immature pa rin kayo. Ang gusto pa rin yung madinig na message ay gatas. Ang lalim naman ng teaching mo, pastor. Mananatili tayo sa gatas? Hindi ba? Wala. Hindi mo maintindihan katotohanan. Paano kung hindi natin pag-aaralan yung living water niyan, mananatili sa'yo, ano ba itong living water na to? Ako nga, sumakit ang ulo ko dyan eh. Di ba? Kung hindi mo inaaral mabuti yan. This is permanent, consistent, full and satisfying, everlasting mercy and blessing from God to the sinner who asks. Lahat ng umingi. Yan po yung analogy na pinakikita po ni Jesus. The doctrine, it is the doctrine of eternal life, is offering her eternal life. Ino-offer ni Jesus yung eternal life sa Samaritan woman. No, eternal life po yung binibigay niya. Yung spiritual reality po ng living water. Pinapakita ni Jesus Christ yung gift of mercy, the gift of grace for all who has. Kaya the mercy and grace of God, He will pour out to you kapag ikaw humingi, Lord, have mercy on me. Have grace in me. I'm a sinner. Di ba, hindi katulad po ng isang Pharisees na nagpipray, Lord, salamat, buti nila, hindi ako katulad nito, magnanakaw, di ba?
Ako, Lord, nagpa-fasting ako 2 beses. Sa isang linggo, nagtatights pa ako. Sa church ako, leader pa ako. Hindi ko katulad nito. Diba? Pero yung makasalanan, humbly, hindi makatingin sa Diyos, humingi ng tawad, patawad. Tawarin mo ako. Have mercy, have grace. Yun ang gusto ni Lord. Humingi ng habag at biyaya sa Diyos. Diba? Huwag tayong mayabang. So, it is satisfaction forever. This is flowing forever. Soul satisfaction forever. Eternal. Hanggang dumating si Lord, hanggang makarating tayo doon sa kingdom of God sa langit. Eternal yan, hindi mawawala siya. Kapag ikaw ay na kay Kristo. Amen? That is the promise. See, is easy promise, di ba? Of blessing and salvation to the unworthy sinner who simply asks. Sabi niya, give me that water. Sabi mo, Lord, give me that living water. Amen? Amen po ba? Naintindihan po natin? So now, alam na natin yung living water na sinasabi ni Jesus, na available po ito sa lahat ng iingi sa Kanya. It is the mercy and grace of God. It is a gift of God. You are justified by the blood of Jesus. Amen? Sabihin, nung pagkamatay ni Jesus Christ ay pinaging matuwid tayo. For the wages of sin is death. Si Jesus ang nagbayad ng utang natin sa Diyos. Amen? Tayo po lahat ay tumayo at sabihin po natin yung conclusion. Basahin po natin. I will come and believe in Jesus Christ that I may receive streams of living water will flow in my innermost being. Diba? I will come and believe in Jesus Christ that I may receive streams of living water will flow in my innermost being. Diba? I will come and believe in Jesus Christ that I may receive streams of living water will flow in my innermost being. Yan po ang nais po ng Diyos. Lumapit po tayo at manampalataya. Tayo po ibadalangin. Salamat, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong message, Panginoon, na talaga na pinakita mo na mahal mo ang lahat ng tao. Ang nais mo, ang lahat po ay makaalam ng katotohanan na ikaw, Panginoon, ang pag-asa ng tao. Ang lahat ang lalapit sa iyo at iinom ng tubig na nagbibigay buhay, kailanman ay hindi na mauuhaw. Salamat po sa iyong biyaya at kahabagan sa aming mga buhay, sa dinabi-dami ng tao. Nakita mo kami pinili na makasama po sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo o sa regalong ibinigay niyo po sa amin. Sa free gift na ito, Panginoon, na kailanman ay hindi po namin makakalimutan. Tunay, Panginoon, ikaw lang ang aming sasambahin at pupurihin sa aming mga buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Ikaw ang balon ng tubig na nagbibigay buhay. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. At ngayon po ay meron tayong communion, di po ba? First Sunday. At ipanalangin po natin ang simbolo po ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ay patuloy na binigyan mo ng pagkakataon upang muling makiisa, Panginoon, sa gawain pong ito. Hayaan niyo po as we partake, Lord God, in this Holy Communion, may we glorify your name in our lives. May we continue to live, Lord God, proving that we are all justified, O Lord God. At patuloy, Lord God, na magpalinis, magpasanctify kami sa iyo, Lord God. As we partake, Lord God, we remember all your love, all your graces, all your mercy, Panginoon, na ipinakita sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At hanggang ngayon ay natatamasa na i-experience ng bawat isa. Father God,
Sa inyo po namin tinataas ang gawain ito sa pamamagitan po ng pag-aalalang ito. Ikaw po ay maluwalhati, ikaw po ay maitaas, ikaw po ay maparangalan sa umagang ito sa amin pong kalagitnaan. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat at pagpupuri, Panginoon, sa pangalan po ng inyong bugtong na anak, ang aming pong tagapagligtas na si Jesus. Amen. Taas po natin ang simbolo po ng katawan ni Kristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapreso ito at sinabi, ito ang aking katawan na iniandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo po ng katawan ni Kristo. Ngayon naman po ay ipanalangin natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Let's pray. Hallelujah. We praise you and glorify your name, Lord. Thank you, Lord, for this opportunity, for this privilege to partake in your Holy Communion. Lord, as we receive this symbol of your blood, we remember your precious blood that flows in the cross of Calvary. Your blood that redeems us, forgives us for all our sins. Your blood that set us free from the power, the bondage, and the shackles of sins in our lives. Your blood that cleanses us, cleanse us from all impurities and filthiness in our lives. We thank you, Lord God, for saving us, for bringing us into your life, from eternal damnation into your eternal salvation. All through your love, your grace, and your mercy. We thank you, Lord God, and we'll forever be grateful. Our heart will always be filled with joy, with love, with your mercy, and with your compassion. And we thank you, Lord God, and we give you all the highest praises, honor, and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Taas po natin ang simbolo po ng dugo ng ating Panginoon. Gayon din naman, matapos magapunan na inawakan niya ang sarot sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay na walang hanggan na nasugatan ng kanyang katawan at dumalo yung dugo upang malinis ang aming mga kasalanan. Salamat sa katotohanan, Panginoon, na kaming nanampalataya kay Kristo Jesus ay may buhay na walang hanggan. Isang tubig na nagbibigay ng buhay na nag-overflow po sa aming kaluluwa at puso. Sa iyong kamay, pinagkakatiwala po namin ang mga nadalabi namin buhay, ang iyong pag-iingat sa bawat isa hanggang sa iyong muling pagbabalik. Kaya mga kapatid, lagi tayo manampalataya ng kapayapahan, ang kagalakan na nagmula sa Diyos ay nasa atin na. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapahan at naway panatili niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa atin at gagawin niya ang mga bagay na ito. Umayo tayo na may bagong buhay kay Kristo sa buong linggong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat po'y magsabi ng Amen. God bless po sa inyong lahat.